Good evening po, Kabalen. Musta kayo po? Today is January 23, 2026. Friday po ng gabi dyan sa Pilipinas at Friday po ng umaga dito sa Canada. Mga kaibigan, ang ating topic po ngayon ay ang gampanin, ang mga gampanin ng sangguniang bayan, ang mga tungkulin, ang kanilang mga obligasyon sa kanilang pinasukang larangan. Ang Sangguniang Bayan po, composition ay ah, binubuo ng Vice Mayor bilang presiding officer, 8 konsehales na halal ng bayan, ang SK Federation President at ang ABC President na isa sa mga barangay chairman ng ating bayan. Mga kaibigan, dali lang po. Uh, Inimbitahan po natin ang ating VC Mayor, Lisel Buday Ginto, ng maraming pagkakataon at nag-follow up tayo ng maraming beses. Subalit hindi po tayo pinalad na makakuha ng tugon mula sa kanya. Ngayon din naman, we try to reach out dun sa mga konsehales ng bayan. Yung ka-friend ko po, yung iba kasi hanggang ngayon ay ayaw pa akong i-add as a friend eh. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman masamang maging magkaibigan ho tayo, di ba? At hindi rin namang masamang magtanong. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang manifesto, kapag kayo ay tinanong hinggil sa inyong pananampalataya, kailangan kayo ay nakahandang magpaliwanag tungkol dito. Gayun din naman, mga kaibigan, dahil hindi po tayo pinalad na makapanayam ang ating Vice Mayor at ang ilang mga sangguniang bayan. Nag-send po ako ng link sa kanila, mga kaibigan, kung sakaling magkaroon silang pagbabago ng desisyon o isip para mag-join sa ating programa. Welcome na welcome po. Pero last minute po, nakasagot po si ABC President Joshua Benedict Bustos sa ating imbitasyon at mapalad po tayo na makakasama natin siya ngayon. ABC President, kung okay na po kayo, pwede na kayong mag-zoom in. Mga kaibigan, hindi obligasyon ng Sangguniang Bayan members na magbigay ng ayuda. Napapansin ko po kasi na kapag bigayan na ng ayuda halos nandiyan mga konsehalis ng ating bayan eh. Hindi po nila trabaho 'yon. Actually po sa patakaran ng DSWD, dapat ay walang politiko sa pagdidistribute ng ayuda. Ang masamang nakita ko noon ay bago mag-distribute ng ayuda, napakaraming politiko pa ang nagsalita bago ibigay ang ayuda sa ating mga kababayan. At kung naalala nyo po, napag-usapan natin dun sa una nating episode na ang mabuting pamamahala sa pamahalaang lokal. Nabanggit po ni Attorney Gonzales na ginagawa nilang ng paraan na kung saan ang ating mga kababayan ay hindi na kailangang pumunta ng munisipyo para
para makuha ang kanilang ayuda. Hindi po, ulitin ko po, hindi po trabaho yon ng Sangguniang Bayan members. Hindi trabaho ni konsehal na magbigay ng tulong pinansyal sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong kailangang tulong, dumiretso po kayo sa office ng municipal mayor. Sila po ang executive. Sila po ang may budget dyan. Kung paano i-implement ang ayuda. Yun nga po, inaasahan natin na sa ngayon sa ating municipal administrator ay sa first quarter hanggang Marso 31, magkakaroon na ng parang ayuda e-card, something like that. Na po. Hindi pa rin mali po ha. You also try to reach out sa SB Secretary po, pero di pa raw po siya handa sa ganitong uri ng podcast. Siyempre po, bago siya, dapat mga konsihales muna at vice mayor ang humarap sa ganitong klaseng programa, hindi po ba? Mga kaibigan, ulitin ko po, hindi po natin purpose ang manira sa programang ito. Purpose po natin na makatulong at alamin, ipaalam sa tao, dagdagan ng kanilang kaalaman at kamalayan hinggil sa ano dapat ang ginagawa ng gobyerno para sa kanila. At ano rin dapat ang kanilang ginagawa para sa gobyerno. Nagsimula akong mag-invite kay Vice Mayor nung December pa, mga kaibigan. Ha? Imagine that, December hanggang ngayon, wala pa tayong nakukuhang tugon mula sa kanya. Okay, dito na si ABC President Joshua Bustos. Good evening, sir. Good evening po, sir. You hear me Kumusta okay, po? sir? Naririnig niyo po ba ako ng maayos? Ayun po, audible naman po. Audible po yung ano. Parang hindi kita sandali, sir. Teka po, lakasan ko lang. Ngayon, sir, naririnig niyo ako maayos? Yes po, audible po kayo. Dali. Para sa Loud akin, and clear po. problema. Hindi kita marinig na maayos, sir. Dali, sir. Okay na po ba? Rin, sir. Bigla na wala eh. Kayo ba? Okay. Hello? Hello po, hello. Okay na Ulit, po. sir. Ah, Sir, okay na po ba? All goods po, naririnig niyo po ako. okay na, sir. Okay na po. Thank you. Thank you po, thank you. Sir, good evening. Kumusta? Good evening po, okay lang po.
It's a pleasure po tsaka honor po to be part of this interview po sa inyong live podcast. Sandali, sir. Nakalive po ata tayo sa Facebook ngayon, no? Sandali, sir. Kailangan natin. Sorry, sir, ha? Nagka-technical Ay, okay problem. na. Wala po problem. Pero ako, sir, naririnig niya, no? Narinig ko po kayo. Yes po. Kahit kaya. Sir, babalik ako, sandali lang. Sige po. Sige po. No, sir. Asan siya? Hello, sir. Hello? Low po. Oh, yeah, sir. Very clear. Okay na po. Okay na, sir. Palit tayo ng, Yes po. ng headphone. Sir, your name is Joshua Benedict Bustos, tama? Yes po. Correct po. Papangalan ka ng anak ko, sir. Ang pangalan Joshua naman niya din po. Paul Benedict naman. Nakita ko po sa ano nyo, sa chat nyo, nabasa ko po. Ano po kayo? Former, ay hindi, municipal accountant. Dati, sir. Dati. A decade ago po, no? A decade ago. Ano ba yun? That was 2004 to 2013. Tama. Um, 2013, sir. so you serve for ano po, no? Almost Tagal-tagal din po. around 9 years. Ganun. 9 years. So, Panahon ni Mayor Peter Flores. oo po. Hindi ko sila naabutan. No, sir. Ako noon, 2 years old. Sir, ilan taon ka na ba, if you don't mind? Ngayon po, 24 po ako. So young, huh? But you're still studying, sir? Nag-stop po ako, but I'm planning to continue po this year. Since graduating student na din po ako, may mga ilang subjects lang pong naiiwan sa first sem. Then, tuloy ko na din po yung sa second sem. What do you take, sir, if you don't mind? I'm a What nursing, course? Anong course nyo? Nursing student po ako. Nursing, sir. Okay. Bachelor of Science of Nursing po. But do you intend to pursue it sa political science or law? Well, kung pwede po yung nursing, if it's qualified po as si pre-law course, then why not? Okay, sir. So, kailan kayo, sir? Sir, konting background muna sa inyo, ha? Kailan Okay. kayo pumasok ng politics? Last election po, hindi po yung yung local, yung sa BSK po, that was around 2023. Yes, 2023. November 2023. Po. 2023. Nangampanya po kami no October for 10 days. Okay. 21 that time. So, ilang taon ka, sir, nung maging barangay captain ba? Nung San Yes po, Nicolas? barangay captain po. Nung November 5 po, doon kami nag-ote. Nag-assume na po ako nung office noon. And 21 years old po ako naluklok. Uncle niyo po si Kong George Bustos. Yes po, Kong George po. Then, si Mayor po, si dating Mayor Tonton. First cousin ko po. First cousin. Okay. So, mga kaibigan, kung mayroon kayong katanungan, magtanong po kayo. Pwede nating basahin. Feel free at to sisikapin ni yes, ABC President na I will do sagutin my utmost in answering your questions. Yeah. Related po sa Pero mga salamat, sir, sa pagtugon sa ating imbitasyon. Kahit thank you din po. last minute, ha? Yes po. Okay. Yung may engagement po tayo later, siyempre binigyan po nating oras okay, sir. Para sir, sabihin nyo lang kung kailangan nyo nang umalis. Para mabigyan pong kamalayan yung mga kababayan natin. Yeah. When it comes to the local issues that we are facing today. Okay, sir. So, ang topic natin, sir, ay
ang mga Gampanin. gampanin ng Sangguniang Bayan, di ba? So, Yes po. so just to inform the public kung ano yung sino yung composition, ang Vice Mayor po ang presiding officer Yes po, yes po. na si Vice Mayor Lucia Lizelle Ginto. Apo, si Vice po. Tapos ang mga sumusunod, yun yung mga members, tama po ba? Apo, elected po. Elected Yes, councilor. elective official, si Konsehal Lakap, si Konsehal Paule, si Konsehal Balingit, Konsehal Jennifer Macalino, Konsehal Lakap Marcelo, Konsehal Gilbert Navarro, Konsehal Viray Carlito, Yes at si po. Konsehal Ronald Flores. Tama po ba? Tama po, At tama po. kayo ang tumatayong ABC ABC President President po. sa Liga ng mga Barangay. Liga ng Tama mga po ba? barangay. Masantol chapter. Okay. Election din po ba yon? Yes po, election din po siya. Okay, sir. Tapos yung SK President natin, sir, kahapon ko lang nalaman, nag-resign pala siya? Si Ayun, Mr. Bustos? apo, yung pinsan ko po, yung former SK President po natin. Pinsan din po natin siya. Okay. Okay. So, sino po kapalit niya, sir, ngayon? SK chairwoman po ng Barangay San Agustin na si SK Jenny Gadi. Jenny? Jenny po, Jenny. Jenny Gadi. Okay. Opo. Okay. So, sir, ang first question natin, ibabato na natin. Alam Ay, ko, sure po, sure po. nagmamadali kayo eh. Meron kayong engagement. Pero salamat sa pagpapaunlak. Sa Ayo po. last minute Wala nga naman po invitation. yun. Sir, alam natin ang unang tungkulin ng Sangguniang Bayan ay ang paglikha ng ordinansa. Yes po, paglikha po ng ordinance to And pass these are resolution. local laws, tama po ba? Yes po, local laws po siya. Sa ngayon po, ano yung recent ordinance na naipasa natin? Ng Sangguniang, sir, in particular. Sanggunian po in particular, may sinusulong po silang ano eh. Actually, this was sponsored po by Consul Ronald. If memory serves me right po. It's about educational assistance po sa mga board takers. I can't really remember if yung title po ng ordinansa, but it's about that po. So, educational assistance. Ayuda na naman yun, ano? Apo. Okay, sir. Ang dami na natin Sponsored ayuda. po by our good counselor, Consul Ronald Flores. Pero yung mga napasa na, sir, recently, mula nung sabihin nating July 1 hanggang sa ngayon, ano yung significant ordinance na naipasa na ng Sangguniang? Significant ordinance. Sandali, sir. Mayroon bang ordinance na hindi significant? All ordinance for Wala naman yata, ano, sir? Opo, Sige, it sir. definitely contributes well po for the Okay, community. sir. Yeah, that's the assumption. Ano yung recently approved ordinance natin, sir? Bila po. Kalkalinggo lang po yung utak ko. Sige, sir. Sa Pero pagkakaalala nyo. just in case po, may mga copies po ako ng ordinances na kinuha sa atin po ng Okay, SBC. sir. Talking about the copies of the ordinances, kung ako yung ordinaryong mamamayan, saan ko makikita ang mga ordinansa at resolusyon na inyong mga naipasa? Actually po, dapat yung ordinance po, once it was approved, dapat ma-post po yan in 3 conspicuous places. Pero sir, Para panahon na po natin ng sa social media ano? pwede din Parang po through that is social okay. media. That's the old time. Remember, that was 1991 ang local government code. So yun pa yung ano na, wala pang website, wala pang social media. Pero ngayon panahon na ng social media at internet. Parang hindi tayo naka-cope up po ano sir. Yes po, yes po. I believe it's much better po na pwede din pong mag-post ng tarpaulins in outside of social media, and to inform the public, but para mas siguro mas spread po talaga information, since alam naman po natin yung SOCMED po. Hindi yung tawag nilang SOCMED, laganap na po yan, lahat po ng tao gumagamit niyan. So mas maganda po talaga kung i-post din po dyan.
Okay. through the FB page po ng Sanggunian, if possible, if pwede, Do you doon po po. have FB page, sir, sa Sangguniang? Yung Um, ano, Sangguniang Bayan ng Masantol, in particular, meron ba tayong Sangguniang Bayan ng Currently po, Masantol page? probably not yet pa po, pero I believe Vice Buday po, may page po siya. Nagpo-post po siya doon. Yung Frequently po. Productive Monday to Yes po, yes po. Friday. Parang personal naman yun, sir, eh. Personal po siya, Di pero ba? for now po, I believe wala pong page yung Sangguniang Bayan. Pero nung nag-search po ako, Sangguniang Bayan ng Masantol, matagal na po ata yun. Would it be okay, sir, na pwede nating i-propose sa Sangguniang para makalikha tayo ng pansamantala habang wala pang website? Baka pwede tayong gumawa ng Sangguniang Bayan, Masantol, Pampanga Yes page po, na it's kung a good thing saan po pwede na, yung i-post yung mga recent resolution or ordinances. yes po, we can bring that up po during our regular session. So, sisingilin ko kayo dyan, sir, ha? Ayo po, sige po. Sir, isa pa. Kasi may mga nabasa ako na para daw magka-website. Although napag-usapan namin to ni attorney, pero Yes parang po. Ako din po, pero di ko po napanood yun eh. Di ko po actually, nakita ko it's lang okay, po. sir. For purposes of transparency and accountability, bahagi din yun ng good governance, hindi ba? Yes po, totoo po yung sinasabi niyo, sir. Kung pwede po ba kayong willing po ba kayong mag-sponsor ng ordinansa para sa website? Website po Yes, sir. ng Sanggunian. Opo, Yes, sir. Hindi, sir, ng munisipyo. Pero munisipyo po. nakalagay doon kung ano ang department na hahawak o kung separate, kung ano yung mga plantilyang nandoon, kung ano yung budget, kung ano yung ipopost, kung ano Okay yung po. basihan ng batas, For the something purpose like of that, sir, para mas transparency. malakas. Opo. For the sake of transparency po, no, sir. Exactly, sir. Kasi, sir, parang napag-iiwanan na tayo, eh, no? Kayo po, recently po, Ayun. nag-search din po ako. May mga nakita po akong pages, websites ng Ah, Sangguniang Bayan or probably mismong mga munisipyo, sir. pamahalaang bayan po ng mga Yeah. other cities, municipalities. Correct. Meron Hindi po ba nakikita. napakagandang tingnan, sir, kung meron tayong www.lgumasantol.gov.ph. Opo. Di ba ang gara nun, sir, no? Isang magandang halimbawa, sir, yung nakita ko yung website ng Naga City ni Mayor Lenny Denny po. Robredo. Ayo po. Yeah. At saka yung website ng Pasig City. Ayo po. Super transparent. Lahat Opo, po. hindi po, di ba, yung mga magagandang bagay naman ay kailangan natin pamarisan. Although, sir, Opo. I know, I understand na meron bang minority, majority sa Sangguniang? Um, what do you mean by minority and majority? Minority, parang sa Senado ba, sir? May Senate, minority, may yung majority. mga Meron floor din bang leader, ganon? wala po. Wala. We operate under a committee. Usually, Committee. opo. Okay, sir. Sir, sa ngayon, anong committee nyo? Sa akin po, Opo, Barangay Affairs. Kumbaga tayo po yung umasikaso Barangay sa Affairs. daing po ng mga kapitan natin. Oh, Inakyat dapat po niya. talaga sa inyo yun, sir. Ano? Opo. Barangay As the Affairs. Liga President, it is our duty and responsibility po. Okay, sir. Ano pa, sir, ang ano nyo? Anong committee nyo? Ano po? Ano pa ang Sorry. committee nyo, sir? Yan Ako. lang po yung nasa pong committee sa akin eh. Pero Ano? noong 2024 po, Peace and Order Committee and Barangay Affairs po. Pero pag Barangay Affairs naman po, lahat po ng parang sakop mo na din lahat ng committees eh. Kasi Oh. ikaw yung namamahala halos sa lahat po ng sektor eh. Lahat po ng issues within the barangay. Mga kaibigan, ang isa po sa mga pangunahing tungkulin ng Sangguniang ay gumawa ng mga ordinansa para sa kaayusan at kapakanan ng ating mga kababayan. Halimbawa, bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar, di po Opo, ba? Alam ko meron na tayong ganun eh. O kaya meron po, ordinansa sa curfew. meron Tama po po. ba? Sir, meron Tama. ba tayong ordinansa regarding dun sa
sa video, okay, kung hanggang anong oras? Halimbawa lang. Saan Alam ko po naalala nyo? meron eh. Kasi Opo, naalala ko alam ko po meron. nung nandyan ako kahit anong oras na, 2:00 na, may kumakanta pa eh. Meron po, meron. Meron naman. Yun ang sinasabi ko mga kaibigan. Kung meron tayo, madali nating makita kung meron tayong website, hindi po ba? Tama po. Sandali, titignan muna Para natin mga komento, mga kaibigan. marami natang comments. Ah, may pabengi po from Ralph. Ano Ah, po? Are you in favor of live streaming the Sangguniang session for purposes of transparency, just like during the term of Vice Mayor Nulud? si Vice Ral po yung nagtatanong. Hindi po, si Ralph Bonifacio po ang Ral nagtatanong. Bonifacio, Yeah. is that question directed to me po? Sabi niya pabor ba kayo doon? Of course po, definitely. For the sake of transparency, why not? Para malaman po ng taong bayan yung kung ano po yung kaganapan sa loob ng Sangguniang Bayan. Of course, as a citizen, they have the right to information. Did you ever make a manifesto regarding that? Actually, may mga bago po tayong konsihal ngayon. Practice pa po actually. Pero ito po yung sinusulong ng ating current Vice Mayor na si Buday na gagawin po nating live streaming ang ating session. Kailan po ang target, sir? Wala pa pong specific date pero hopefully within this year po para Within this year. Tagal nun, within sir. this year po sana. Or within this month. Pero let's bring it up po during Please, our sir. session. Kasi kailangan meron tayong timeline di ba? Kung kailan. Hindi pwedeng panay-plano pero walang... Opo. Kailan ba matatapos? Basta. Hindi naman pwedeng yun, sir, di ba? Opo. So, asahan po natin yan. Tapos, yung pangalawang tungkulin ng sanggunian ay pag-aproba ng budget. Tama, sir? Tama Ng po. taunang budget. Yes Kumusta po, po ang annual budget budget. ng Masantol sa ngayon? Well, we have around 200 million po na 276 million, to be exact. to be exact po. 276 276 po. million. Yeah. Tumaas po, nag-increase po yung natin, nata. So, sir, Compared to last year. dun sa 276 million, do you have a breakdown of saan pupunta yan? Summary lang. Yes po, it was, I believe, naka-divide naman po siya naka-comply naman po sa mga mandatory allocations ng in accordance with the guidelines and laws of the Opo. local government. Pero sir, meron kayong summary? Kung magkano sa social services, sa health services, sa infrastructure project, something like that. Are we talking about po sa percentage or actual amount po? Yeah, If and actual amount kahit po, then, estimate lang sa percentage summary, para bang sir, magkano ba sa personnel, magkano pumupunta sa sahod para sa mga empleyado, magkano para sa ayuda, something like that. Sa health services, may mga gamot ba na nakalaan sa budget na iyan? yes po. Lahat po ng mga basic necessities na dinideliver po usually sa mga Pero kababayan. sir, wala kayong kopya diyan na I don't have po. oo. Kasi bigla na po to. Is it possible, sir, na actually napag-usapan na to sa full disclosure with With Sir DLG po. with Sir DILG, si Sir Lamparas. You're supposed to be posting dun sa mga financial affairs pero sabi niya sa March pa raw ang availability ng DILG portal. Hindi po yung kasalanan ng munisipyo. Opo. It's on their end. Pero ang tanong ko, sir, since meron naman tayong Masantol PIO, actually nabanggit din ni attorney nasabi niya magpo-post ng financial reports. Just like yung budget, yung statement of receipts and expenditures, so statement of income and disbursements, Yes, liquidation, utilization. Pero unfortunately, hanggang ngayon wala pa tayong nakikita. Sana pansamantala, kung wala pang website, Sir, are you in favor of sponsoring the ordinance for the website? Well, of course po. Definitely So, po. kailan natin ipapasok, sir?
Pag-aaralan po natin. Then, Sir, if you don't mind, I'll be sending a draft ordinance. ay sure po, sure. And actually, nagtingin-tingin na rin ako magkano yung website eh. It just ranges from 5,000 to 10,000 Mm, per month. Hindi ganun kalaki, di ba? So that's just around maximum is 120,000 per year. opo. Pero it's a vast of information ang Yes makukuha ng po, ating mga kababayan. napakalaking tulong po niyan. Sobrang halaga po na maging transparent po yung munisipyo natin. Tama, sir. Sir, mabasa lang ako ng ilang komento. Recent ordinance na nabasa ko, sabi ni Maria Fatima Paule Zapata, na pirmahan na yung pinagbabawal na po yung paggamit ng plastic at styro sa bayan ng Masantol. If you recall, Ano po, mga kaibigan, that's an yeah, go ahead, executive sir. order. That's an executive order po. Executive order. But the ordinance itself, 2014 pa yon, mga kaibigan. Tagal na po siya, 2014 po. 2014. Nabasa ko din po yan eh, Ah, 2014 pa po siya. so, Pero ano lang, ini-enforce lang po siya through executive. na-fail to implement din ni Mayor Dan nung panahon niya at ni Mayor Tonton po ano, hindi na-overlook yun. Pero sir, alam niyo ba na isa rin sa mga function ng Sangguniang Bayan ay Oversight Committee? Yes po, may oversight function po yung Yeah, tama. Sangguniang Bayan. Yeah. So mga kaibigan, kung hindi na ipapatupad ang mga ordinansa, ang mga may pananagutan din po ang Sangguniang Bayan diyan. Tama po ba? Ayo po. So, ibig lang sabihin, since 2024 pa yan, 2014 pa yan, ang ordinansa, hindi nagawa ng sanggunian ang kanyang function noong nakaraang mga panahon. Tama po ba? Based on what we have seen, then Ganun nga nangyari, hindi sir. po na-implement. Opo. So, ayun nga mga 2014 pa kaibigan, po, yung budget, 2014 pa. sir, pwede kayong mag-manifest dun sa sanggunian session ninyo na pansamantala, habang walang website, yung mga financial transaction. Just to reiterate na actually po nabanggit naman nga ni attorney, temporarily they'll be posting sa Santol PIO. Pero Opo. would you be willing to Ano po? reiterate din yon na hindi pa tayo nagpo-post ng mga financial transactions or reports doon sa Masantol PIO habang wala pa tayong website? Sorry po, choppy po kayo. Ano? Sir, sa ngayon wala tayong website, tama? Wala pa po, yes po. So yung realization ng transparency ay parang hindi nangyayari. So ang nire-request natin sir ay kung pwede na yun nga yung una kanina gawa tayo ng FB page ng Sanggunian na kung saan pwede Opo, natin i-post ang mga resolution at ordinansa pansamantala para maging aware ang ating mga kababayan. through Tap- website po, no, sir? Tama sir. Pansamantala po FB page muna. FB Tapos page po muna. isusulong natin yung website. Tama po ba? Kasi po Opo, kung willing naman ang executive at tutulong naman ng sanggunian, walang dahilan kung bakit hindi marirealize ang website sa agarang panahon. Tama po ba? tama po. Okay, sir. Ganyan. Pero sir, habang wala pa yung website, is it possible na makakuha kami ng soft copy ng Top budget? copy po ng... Ng budget ng munisipyo ng Masantol? Opo, Pwede po bang isa-inyo ayos sa nyo akin naman yun? po, May pwede po. kopya po ba kayo na? Wala pa po for now. Wala But po kayong kopya. Pero pwede po kayo makakuha, hindi po yes ba? po, pwede po makukuha. So, sir, send ko yung email address ko sa inyo. I-send ko na lang po sa inyo, Yeah. sir. Kasi para ma-inform din natin ang ating mga kababayan na dito may budget. Kaya dito dapat may magawang proyekto. Tama po? Opo, tama po. So para sila rin ay mag-abang, magmatsyag at sila ay magkaroon ng sa wakas nagkaroon tayo ng budget dito na proyekto ng ganito. Tagal na nating Hindi hinihintay po. ito eh. Ngayon maghihintay sila. So actually siguro kaya nagkaroon ng
mga ghost projects sa flood control dati dahil hindi informed ang mga tao. Hindi po transparent eh. Tama po ba? Okay, Tama okay. po. Tama po. Okay, sir. Lack of transparency po. Sir, kaya yung sinabi ko kanina, sir, yung isa sa mga functions, pangatlong function ng sanggunian ay oversight. Opo. Paano po ginagawa yon sa ngayon? So, ano po, yung oversight function po ng Sanggunian, of course, through committees din po yan. Mhm. They can conduct inquiries po sa mga department heads or mga sectoral representatives po ng ating bayan in aid of legislation. Yeah, Tapos, ang oversight committee po, ibig sabihin ay binabantayan ang executive, tama po? Kung aside po that, aside from kung that, ginagawa ng minomonitor. executive, Opo. yeah, Nagsasagawa din po ng monitoring sa implementasyon po ng executive para malaman po ng kasamahan natin kung saan po na talaga napupunta, kung nailalabas ba, kung naidi-disperse po ito sa tamang pamamaraan. sa Kung palagay niyo po drug. ginagawa sa ngayon yan? Ginagawa po ba sa ngayon yan, sir? Palagay niya? Usually po, yes po, pinapatawag po yung mga department heads. If may errors po or abnormalities sa mga dapat ipatawag po Sir, upon sino po ang inspection. chairman ngayon ng oversight committee? Oversight committee po, Pagkakalam niyo, sir? sa pagkakalam ko po, hindi po per ano yan eh. Minsan po, during session or probably special session, pinapatawag, syempre kailangan po dumaan muna yung sulat sa taas, then papatawag po yung department head to attend the session or committee hearing. Para doon po sa mga inquiries, questions. Parang Mas lumilitaw, sir, madaling, na sa ngayon wala kayong oversight committee, ano? Parang kasama na dun sa Committee on Good Governance, Public Ethics, Accountability, yes po, yes, Justice, and yes, yes, Human yes, Rights. yes, yes Nandun na po, yung Oversight Committee. yes At po. ang chairman po nun ay Included na si po yun. Konsihal Epipanyo Opo. Lakap. Parang synonymous na din po siya dun sa ganun po. Kasi natututukan din naman po yung mga kakilosan. Mm. Public Ethics, Accountability. Okay. Labo kasi, sir, mahaba yung committee eh. Opo, Kagaya dito sa good governance, public ethics, parang may conflict pag ang nangyari ay ang ang kaalyado mo mismo ang chairman nun. Anyway, komento lang ko yun. Let's see, sir. opo. Basta tayo ng konti, ha. Sige po. May babengi, pakibati reng bombero Maribeles. Oh. Inabati po Sino po? natin ang mga bombero ng Maribeles. Ang layo po na. Layo, ah. Okay. Uh, tapos, sir, ang ibig sabihin, sa Oversight Committee, for example, do we conduct a quarterly assessment? Nare-realize ba ang ating income sa local? Sa national, walang problema eh. That Yes will be po. realized. Nagkakandak po ba ng gano'n? Tingin nyo? May mga po tayo, though hindi po siya sa sa sanggunian, may mga council meetings po to Mm, inform the body of kung ano po ang nangyayari sa budget, kung ano po yung nangyayari sa mga projects Meron, ng meron din tayo nun, sir. pamahalaang lokal. Okay. So siguro, sir, paki-remind na rin si consultant ABC, ah ABC, Sino po? dating ABC, Bernie Guevara. Nabanggit po niya sa akin na Ano ba yung nabanggit niyo? yeah, magpo-post ng mga proyekto, yung mga hindi pa nagagawa, yung nagawa na, in process, yung something like that. Para to give more Ayun po yung information to people. napag-usapan. Ano po? Yan po napag-usapan namin. Baka since one of your functions is that, baka pwede nyo pong i-follow up din, sir. Pwede naman po. Dami yung Pwede, assignments, pwede no, po. sir? Pero Pwede po. hindi, ang sinasabi ko, sir, you're just representing the Sangguniang. Sinasabi ko lang po sa inyo, kasi kayo nandito eh. Yes po. Kasi Uh, ayaw ng iba eh. Di ba? we're still a member of the Sanggunian Yeah. po.
Yes. Yeah, please po, please po. At kung pwede pong pag-iisabi din sa mga kasamahan nyo na sanggunian, members, pwede namang i-accept ang aking FB invitation as friends. Ah, Friends lang po, di ba? Para may link po ba? sa inyo po, nakita ko po yung chat nyo eh. Yeah. Nasa Actually, pending I po followed siya. you, sir, kaya nakita tayo. Opo. Okay. Ngayon, ang isang function uli, isang pagpapatibay ng mga plano at programa ng bayan. Plano at Opo. programa. For Opo. example, sir, isang plano ay ang Local Development Council. Hindi po ba bahagi kayo nun? Ah, yes po, part Local po. Development Council. At Opo. ang lahat Part ng mga element. kapitan, lahat ng Yes po. civil society Yes po. organization at ang NGO po. department heads po, ano? Department head, including them. Ngayon, sir, tanong ko, are you aware of the Local Development Council composition? Ah, yes po. Yes naman po. Meron po ba kayong kopya nun, sir? Wala po tayong copy ang dala niya. Pero Pero, pwede niyo i-forward sa akin, sir, ano? tapos, I Ah, can forward naman po. okay, sir. Sir, send ko yung email ko sa inyo, ha? Okay lang? Tapos, pakisend po. Lahat po ng tanong niyo po, lahat po ng Okay, okay. send ko na lang Okay, po. great. Salamat, sir. Opo, walang naman Ah, po yun. basta po tayo uli dito. If a website is not feasible for now, magsilbi na po yung social media. Yun po yung sinasabi ko. Yun po yung sinasabi ni Ralph Ayan. Bonifacio. Go where the people are. Libre naman po yung social media. Post the budget. Totoo po Totoo Please po yan. po. Post the budget, ordinances, and resolution. Ganun po yung pinag-usapan natin kanina, Opo. Sir Ralph, ano? So, sasabihin po yan ni ABC President sa I-manifest po natin. sanggunian. Yeah. Pero wala akong nakikitang dahilan para hindi nyo ito gawin, sir. Di Ay, ba? opo. Hindi naman kailangan ng Hindi botohan naman po labag dito. sa Hindi kalooban naman eh. kailangan ng Tsaka, botohan, di opo, ba? Hindi na kailangan ng batas kasi napakarami ng hindi po kailangan. batas sa transparency at Marami po. accountability. Tsaka dapat lang pong isulong yung ganyang klaseng Tama, tama po. Just for your information, mga kaibigan, si ABC President Joshua Benedict, siya po yung nakasama sa industry ng labanan sa politika noong nakarang eleksyon, tama sir? opo, yes po. Tama Kaya po. lang po parang pinagbigyan niyo ba si Vice Mayor na Manalo? Yung katunggali ko po, si Vice Mayor Buday po. Siya po yung mas Then, pinalad. opo, Okay po, okay. So, sir, nagkaroon ba kayo ng ano nun? Ang gusto ko makita sana sa munisipyo ay magkaroon ng public debate Nagkaroon po ba ng gano'n? O walang nagsusulong? wala pong nangyaring public debate. Though Okay. may mga ano po, hikayat, parang niyaya po, challenge though wala po nangyari. Sa susunod na election, sir, pwede natin gawin ng platform na to para Ay, magkaroon tayo opo, ng public pwede debate, po. ano? Pwede po. Okay, sir. So, ano pang susunod natin? Nagtatakda ng... ah, Okay, ito ba mga kaibigan? Isa sa mga obligasyon. Pagbibigay ng pahintulot, lisensya at prangkisa. Tama po ba? Tama po. Yung Sangguniang Bayan po may powers din naman po yun na as you said po to grant franchises and maliban po doon mga permits po sa Ayun, mga pagpapataw ng buwis, pagpapatayo po. sir, di ba? Opo. Pataw Pagpapataw ng din po buwis. na puwis, yung mga fees, charges po Aha, aha. under a local ordinance. Okay, okay, sir. Tingnan natin, baka may tanong pa, sir. Tapos, ito, sir, mabigat yung pampito. Pagbibigay boses sa mamamayan. Paano na ginagawa ng sanggunian? Pagbibigay boses po. Kaya po may ano po tayo may mga committees po is to ensure na and may mga sectoral representatives po tayo Aha. is to ensure that the voices of every Masantoleños will be heard. Sir, meron ba tayong talagang sectoral representative? Meron po tayo yung sa ano po May mga yung accredited yung tayo? mga president accredited po meron po. So, sino nag-accredit dun, sir? Sanggunian din, di ba?
Through Sa, approval po, yes po. Sangguniang din po ang Yes nag-accredit po. nun? Tamadaan din po kasi sa Sangguniang Bayan eh. Ah, okay, sir. Yung accreditation po. So, sino po in charge doon, sir, sa accreditation? Sa Committee on Cooperatives po, yung mawak po ng, ano po, kumbaga, kooperatiba po, si pagdating po sa mga representatives po, si Consul Arthur Pauli po, yung mawak po nun. Consul Arthur Paule. Sir, okay. So, siya po yung ano nun, in charge. At saan natin, sir, makikita yung mga requirements for accreditation? Mm, I think yung Department of, Sa yung ano head po, po sa ng Department agriculture, of sir, ano Agriculture. yan? Opo, Si Madam Arlene yata yung Arlene will in qualify. charge dyan, Kilala ano, niyo, sir? sir, kilala niyo po ata. Oh, sir, nakasama ko sandali si, ano, si Nakasama niyo din. Matagal Madam na din po Arlene. pala si Madam Arlene, no? Sir. Dali, sir, sandali lang. Kasi nag-meeting po kami nun eh. Sa cooperative, nandun po yung mga sectoral representatives po, yung mga presidente po ng mga sectors po, ganun. Meron kayong ano, sir, yung, sino yung presidente ng sa business ngayon? If you remember. Business, actually, to be honest po, I have no idea po, pero I can Ah, look it up for you po. okay, sir. Okay lang. May mga sektor ng magsasaka, yung mga sa tricycle Pero siguro, definitely religious, something like may that, no? mga ano po yan, listahan po. Pwede po nating i-acquire sa munisipyo, then para sa kaalamanan na din po natin, i-acquire po natin, then I can send it to you po. Sa rate ng ah, 0 to 10, 10 being the highest, gaano kataas ang level ng people's participation sa Masantol? Sa tingin niyo, Hmm. sir? Sa tingin niyo lang. When it comes po sa community building po ba? Or ano po yung Lahat, question? sir. Lahat, sir. Siyempre, di ba In sabi general nyo, po. In general po. meron naman tayong committee, di ba? So, ibig sabihin, talaga bang naririnig ang boses ng mamamayan? Yung ba talaga yung binibigay na serbisyo ng munisipyo sa kanila? At the rate of 1 to 10, 10 being the highest, paano nyo i-rate yung people's participation Mm, people's participation po, of course, sa lahat ng larangan, I, sir? I believe yung munisipyo naman po natin is very accommodating. Mm, Ginagawa naman po nila yung trabaho nila para tugunan po yung mga pangailangan, para marinig po yung boses ng mga tao. At kasalukuyan pong ginagawa naman po natin yun ah, bilang member din naman po ng Sangguniang Bayan. Of course, siguro yung, I believe yung mga consult po, ganun din, mga empleyado po, mga kawani po natin, including Vice Mayor, Mayor. mhm, mhm. Okay, sir. May tanong dito si Ralph Ula, sir. Basahin ko. Maganda yung question niya. Kap, si ABC President, some curious question. Ano mga challenges po ang naranasan ninyo bilang public servant? Naranasan ba ninyo na naranasan ba, nakaranas Ano ba kaya kayo yan? ng discrimination dahil sa pagiging bata? Ay, definitely. Definitely? Pero hindi Definitely po, yes or definitely no, sir? definitely yes. Pero hindi naman po hadlang sa atin yan eh. Siyempre, pag papasukan po natin tong public service, we Mhm, have to be prepared and ready at all times. Alam naman po natin public service kung gaano po kabigat yan. Yung sakripisyo po na ilalaan natin sa ating oras, sa ating pamilya, ilalaan po natin yan sa tao. Of course, siyempre, yung passion, the passion to serve our people without expecting anything in return. mhm. Okay, okay, sir. Sir, so, if you don't mind me asking, medyo personal, okay lang? Okay, sure po, sure, sure. Married na po ba kayo? Ay, hindi pa po. And- Hindi pa. Okay, sir. Hindi pa po natin iniisip Oh, yan. okay, sir. Tsaka na lang siguro, pag Saka na lang, sir. Bayan muna. 6 years from now. Hindi, joke Okay. lang. Just kidding. Kung nakita na po Okay. natin ang the one. Tapos merong nakalagay dito, sir. Sabi niya is, pagpapanatili ng kaayusan at moralidad. Mabigat yan, ha? Okay.
Panatilihin ang kaayusan at moralidad. Of course, that is through ordinance as well. You Opo. cannot pass an ordinance na nagsasabing, oh, legal na ang pagsusugal. Di ba? Ay, opo. So, anong example natin dito, sir? Na naipasa Opo. ng sanggunian? Mga ordinance po, mga existing ordinance po natin. Yes, sir. May mga existing ordinance po tayo na ano po, related po sa public safety. Marami po 'yan. Mhm. Oh, nabanggit niyo yung public safety, sir. May mga ngilan-ngilan pa rin ako nakikita na nakatsinelas pa rin yung I mga think, ano ha. sir, if I may, it's Yes, sir. about Go ahead. implementation. Proper Mm, implementation. Siyempre, yeah. yung barangay, all barangays po have to take part in that. Okay. Yeah, but ano pong sinasabi niyong have to take part in that? Ano pong issue, Sa sir? pagpapanatili po ng kaayusan sa ating Oh, yeah. Definitely, bi- definitely, opo. sir. Okay. Uh, sir, meron kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan? Ay, opo. Sa lahat po ng mga nanood sa live podcast ni Sir Kerobin po ba? Kerobin Bondok? Yeah, yes, yes, sir. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Dahil alam naman po natin yung trabaho po natin bilang opisyal, paglingkuran po namin kayo ng tapat at maayos, walang kinikilingan. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood po ng live podcast ni Sir Kerobin. Alam ko po marami pa pong opportunities na magmi-meet po kami ni Sir Yeah, Kerobin. magiging Marami suki pang tayo, sir, ha? interviews. Meron pa, Okay lang pwede ba? pa. Ano po? Magiging suki tayo? Ayo po, why not? Sir, may pahabol na tanong si Ralph. Pwede niyong sagutin o pwede hindi. Hindi kasi related sa ating topic. Okay lang ba? Sige po, sige po. Sabi niya, what are your thoughts about political dynasties? Political dynasties po, it's a very controversial issue po, no? Alam naman po natin yan. Yeah, Yung Senado po, yung Kongreso, nagsusulong po ng mga anti-political dynasty bills, okay. which I believe na tama naman po to prevent corruption, to avoid corruption na din po. So yes po, um, alam naman po natin, personally, I want to be honest as possible. Yung pinsan po natin, yung dito po natin, humabol po. Though, di po sila pinalad. Ako po, parang di na po tayo part ng political dynasty dahil tayo na lang po yung nakaluklok sa posisyon na ito. And in favor po ako sa mga anti-political dynasty bills. If that would be the instrument to deter corruption po. Okay, sir. So, ibig sabihin, sir, kung darating ang panahon na, halimbawa, wala pang batas. Dagdag ko lang, sir, ha? Sige Naintriga po. ako eh. Sige po. Wala pang batas sa political dynasty. Nangyari nung nakaraan na, let me be honest, okay? Nangyari nung nakaraan na nagkasabay-sabay kayong kumandidato sa ating bayan. So, tingin nyo hindi na yun mangyayari uli? Well, sino po ba yung pinag-uusapan natin dito? Yung family nyo, sir, actually. Family po. Yeah. Si Kong Well, George, si I've got nothing personal about your para sa family, akin po, okay? We're just talking about the issue. sa akin po may good and bad political dynasty. Yung iba po kasi, yung political dynasty po, yung magkakapamilya po, ginagawa po nilang business yung politika. Which is true naman po, nakikita po natin yan. Pero personally speaking, kilala ko po si Congressman, si Tonton. At yung purpose po nila is to serve the people. Ibigay yung So, oras nila sa kanila. Pero I am definitely in favor po. It might be, what do you call this? in favor of what, sir? Anti or Political, anti. anti? Okay, okay. But Okay, sir. we cannot deny the fact po that may positive side din naman po yung Okay. dinastiya na yan. As long as
Hindi po yan maglilin sa corruption. Pero pero study ng Ateneo de Manila at UP, University of the Major, Philippines, general po, generally. yeah, generally speaking, pag may political dynasty, walang checks and balance. Tama Wala po po. ba? Tama po. Okay. Okay, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong Sir, thank you po. Thank panahon you po sa at inyo. Thank you mabuhay din po po. kayo. Thank you po. Baka sa Feb 20 po, mas mahaba po yung usapan natin. Oo, sir. Sige, sir. Tingnan natin, sir, Tungkol kung naman po sa, ano po yun, di ba? Sa barangay po, di yung ba? gampanin sa barangay. Yes po. Tama, sir. Hopefully na mag-meet po ulit tayo. Yeah, magiging suki po namin kayo, sir. At Yes po. maniningil po kami dun sa mga napag-usapan natin Ay, kanina, sige ha? po. Wala ka naman po, sir. Okay. And next time po. Maraming salamat po. Okay, sir. Thank you. Thank you very Thank much. you po. God bless po. God Good bless night po. po. Good night. Good Good night po. night. So, mag-leave na ako ah. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Yun, mga kaibigan, natin pong nakapanayam si ABC President Joshua Benedict Bustos. Bata po niya, no? Pero sabi ng agaw-agimat dati, wala naman sa edad ang paglilingkod sa bayan. Basta't naglingkod ka ng tapat, alam mo ang iyong mandato, inuuna mo ang bayan bago ang sarili, so walang problema sa edad. So, may Brother Mike, ngayon ko lang nabasa yung text mo, ha. In case, basahin ko na rin. In case po gustong malaman ng ongoing projects, ordinances, about sa sectors and location, saan po malalaman yun? Actually, Brother Mike, nag-usap kami dati ni Consultant Bernie Guevara. Ang sabi niya ay magpo-post sila. Natanong din kasi natin yan, saan natin makikita yung ah, mga proyektong nakaplanong gawin, mga natapos na, at mga kasalukuyang ginagawa. Kung magkano at saan ito, sabi po niya magpo-post sila eh. Wag po kayong mag-alala, sisingilin natin si Sir ABC at dating ABC Bernie Guevara about that. Magtatanong po tayo. Salamat sa participation. So mga kaibigan, bilang pagbubuod, ang Sangguniang Bayan ay may gampanin o tungkulin na gumawa ng mga batas, mga ordinansa. Dapat sila ang nagbabantay ng pondo ng bayan. Yun nga, oversight committee, di ba? At kumatawan sa mga mamamayan upang matiyak na maayos at makatarungan ang pamamahala sa bayan. Pero yun, nabanggit nga ni Sir Ralph kanina, merong conflict yung political dynasty, no? Halimbawa, obserbasyon lang po ito, wala pong personal. Si Vice Mayor Buday Ginto, alam naman natin na pamangkin siya ni Mayor Dan. So, siyempre in a way, nagiging bias po yung pagbabantay sa pondo ng bayan. Aminin natin at hindi, merong bias. Kasi bakit? Magkamag-anak sila di ba? Ganon din naman ang ating gobernador, buting gobernador, di ba? Si Gobernador Lilia Pineda sa si Vice Governor Delta. Sasabihin ba ng nanay or ng anak sa kanyang nanay na mali yung ginawa nyo, hindi tama yung paggamit nyo ng pondo. Hindi ganon. Anyway, mga kaibigan, muli po, ito si Kerobin Bondok na nagsasabing naway patuloy tayong maging source ng pag-asa at galak sa isa't isa. At naway maragdagan ng ating mga kababayan na ma-increase yung pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Dahil ang bayan ay isang malaking pamilya.
Sa susunod po pala, ang ating pag-uusapan ay regarding ang paggawa ng budget at ang paggamit ng pondo sa pamahalaang lokal. Magandang gabi po at God bless po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo kay ABC President Joshua Benedict Bustos sa pagpapaunlak sa ating programa. Thank you po.